Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. At tayo po ay nagpapatuloy po dito po sa ating pagtitipon every Sunday ng gabi, 8 p.m. At ang ating pong pagtitipong ito ay, ang topic po ay The Generation That We Cannot Afford to Lose. At katulad po ng aking mga naunang sinabi, ito po ay isang ganap na libro at patuloy po na tayo po ay sumubaybay palagi po dito po sa ating pagtatalakay nito sapagkat ito po ay napakahalagang issue po na dapat po nating i-address at ang ating foundational text po ay yung Judges chapter 2 and verse number 10 at so far po ay nasa chapter 3 na tayo, ano po, mga minamahal. So babalikan lang po natin konti yung ating mga natalakay po sa mga nagdaang linggo. At chapter 1, tinalakay po natin A Generation Without Memory. Sa chapter 2 ay natalakay po natin, napag-aralan po natin the cause of failing to teach our children. So ngayong gabi po ay nasa chapter 3 na po tayo. When revival dies in one generation. When revival dies in one generation. Ang ating pong mga foundational text po, na mga verses po na babasahin po natin ngayon ay babalik po tayo sa Judges chapter 2 verse number 10. Babasahin ko na po. And also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he hath done for Israel. Deuteronomy chapter 4 verse number 9. Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Hosea chapter 4 verse number 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat po sa muli po sa pagkakataon at pribileyo na ibinigay niyo sa amin na kami po muli ay magtatalakay ng isang napakahalagang issue. Why we cannot afford to lose this generation. At salamat po sa mga brethren, mga ilang mga pastors, at iba-ibang mga brethren sa iba't ibang local churches ang nag-join po dito sa ganitong pag-aaral, pagtuturo. At dalayan ko, Lord, na ito pong mga bawat chapters po na aming pong tinatalakay ay makita namin kung gaano kalalim at bigat ang problema na kinakaharap ng mga susunod generation kung hindi po kami magsusumikap at gagawin ang inyong kalooban at ang inyong salita ay patuloy naming ituturo at ipapanatili namin ang mga katotohanan ito sa kanilang kaisipan at patuloy silang gagabayan, ititrain, i-mentor, i-disciple, Panginoon, nang sa ganon, hindi maulit yung nangyari sa Judges chapter 2 verse number 10. Muli po, maraming salamat po, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, minsan pa po, mga minamahal, magandang gabi po sa lahat po. Why we cannot afford to lose this generation. Dito po tayo ngayon sa chapter 3, when revival dies in one generation. Alam po ninyo, kung tayo po ay nagbabasa po ng history po ng Christian Church po, babalik po tayo sa 1300, 1400, 1500, 1600, at hanggang 1700, yan po yung panahon na tinatawag nating, lalo na po yung 16 to 17, 18, yan po yung panahon po na tinatawag nating revival na panahon po na kung saan ay nag-spread po, talagang mabilis po yung pag-spread po ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Yan po yung panahon na ang maraming mga lumitaw na mga missionaries po at pumunta sa iba't ibang lugar, sa India, sa Africa, sa China, sa iba't ibang dako po ng mundo.
dala-dala po ang Bible at nagsimula po ng mga gawain at ang mga lugar po ay maraming mga pagan countries po nung panahon na yan, mga 1600, 1700 ay naging mga mananampalataya ni Kristo. At kung ating pong aaralin po yung pong revival nung panahon na yon, talagang matindi po ang kaganapan, ang ginawa ng Panginoon sa panahon na yon. Subalit, ito po yung nakakalungkot po. Nasa na po yung revival na yan sa ating panahon ngayon? When revival dies in one generation. Okay, yan po tayo ngayon sa chapter 3. When revival dies in one generation. Dito po tayo sa ating introduction. Revival is one of the most talked about subjects in Christianity. Nung ako po ay nag-aaral sa Bible School, meron pong isang pastor na talagang madalas po niyang nababanggit yung mga panahon ng mga revivals ng panahon na yon, at talagang sarap namnamin yung mga pangyayari noon. Naalala ko yung isang pastor na meron isang kinikwento during the time po ni D.L. Moody, nung panahon nila Charles Spurgeon. Nung panahon na yon ay meron pong isang mangangaral sa isang lugar na kung saan after po niyang mangaral ng salita ng Panginoon, nagsara po yung mga clubs, nagsara po yung pabrika ng sigarilyo, nagsara po yung tindahan ng mga alak. Yung mga tao po ay lumapit sa Panginoon at talagang makikita natin yung pagbabalik loob ng maraming mga tao. Totoo po yan. Yun po ay totoo pong mga naganap po. But it is also one of the most misunderstood. Many believe revival dies because of persecution. Iniisip natin, kaya ngayon wala nang revival dahil sa persecution. Others think revival dies because of sin in society. But Judges chapter 2 verse 10 reveals a far more sobering truth. Makikita po natin, hindi po dahil po sa persecution, hindi dahil sa society, hindi dahil sa makabagong panahon kung bakit wala na po tayong nakikitang matinding revival po. Ito po yung makikita natin. Revival does not usually die because of opposition from outside. Revival dies when it is not passed on inside the home and the church. Yan po ang problema. Hindi po mananatili po yung revival, yung fire, yung init ng salita ng Panginoon, hindi dahil sa opposition from outside. Hindi po, kundi hindi po ito na ipasa. Revival dies when it is not passed on inside the home and the church. Let's go to my first point. Revival is always one generation away from extinction. Alam niyo ba na ang revival ay isang generation lang ang lilipas, mawawala na? Pansinin niyo kung katulad ng binanggit ko sa inyo, no? Marami pong mga church history po, New Testament church history o Christian church history po, na pwede po available po dito po sa internet, na pwede po niyong mabasa. I-type po ninyo yung mga revival ng panahon ng 1600, 1700 at 1800. Makikita natin yung talagang alab po. May mga talagang yung mga Kristiyano noon, yung mga churches po noon ay talagang mahal na mahal nila ang salita ng Diyos. Binibigyan talaga ng emphasis po ang paglilingkod, ang panambahan, ang holiness. Pero alam po ninyo mga kapatid, yung revival po ay isang generation lang ang pwedeng mamagitan at ito'y mawala na. At actually, yan na po yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Sabi sa Judges chapter 2 verse number 10, babasahin ko po ulit itong Judges chapter 2 and verse number 10. There arose another generation after them which knew not the Lord. Ito yung problema. Nung matapos po yung generation po nila Joshua at yung panahon ng mga kasabayan ni Joshua, nung sila po ay nawala na, may lumitaw na isang generation na hindi kilala ang Panginoon. So, ito po yung nakakatakot po na pwedeng maganap ulit sa ating panahon ngayon. Okay? Yan po yung magiging kinakaharap po nating mabigat po na pasanin po sa ating panahon ngayon. Church, this verse does not say God stopped working. Hindi po ang Diyos ay huminto na gumagawa.
it says, a generation stopped knowing. Dahil ang sabi, there arose another generation after them which knew not the Lord. Yan po yung nakakalungkot, no? Revival is not inherited by bloodline. Kaya po, hindi po sa pamamagitan ng dahil po tayo po ay nasaksihan natin yung mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa ating buhay, nasaksihan natin yung magandang pangyayari ng ating buhay bilang Kristiyano, yung grace ng Diyos, yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung ating mga pagtitipon. Pero hindi po ito na-inherit through bloodline. Yung mga bagay na yan, mga minamahal. It is transmitted through testimony, teaching, and example. Yung pong revival na kapag ka po nagkakaroon ng fire, nagkakaroon talaga ng pag-alab ng mga mananampalataya at yung salita ng Panginoon ay nagiging presyo sa buhay natin at kitang-kita natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ito po ay naililipat natin, na isasali natin through testimony, teaching, and example. Amen. If revival is not intentionally passed on, it will quietly disappear. Katulad po ngayon, no? Sa may mga linggo po na ating pong tutunghayan yung mga panahon ng revival nung panahon ng nung 1500, 1600. Opo. Napakasarap pong basahin, napakasarap balikan yung mga revivals po noon. Meron pong preaching po na ang pamagat po, Sinners in the Hands of an Angry God. Okay, si Jonathan Edward, na habang nagpipreach po siya, yung congregation halos yung kanilang ang sabi doon sa kwento, yung kanilang mga kamay ay halos yung upuan dahil kahoy po yun. Halos talagang sa sobrang kanilang yung preaching, yung kapangyarihan ng preaching na noon ay makikita natin yung pagluhod, yung kanilang pagluha, yung kanilang pagpapanikluhod sa Panginoon. At marami pang mga kasaysayan po during the time ng revival. Pero ito pong problema, if revival is not intentionally passed on, it will quietly disappear. Let's go to number 2. Revival dies when the knowledge of God is lost. Kahit gaano po kaganda yung ating panahon ngayon, kahit gaano kasaya, kasarap yung ating mga fellowship, amen? Sa mga churches, talagang makikita natin yung pagkilos ng Panginoon, may mga nasisave, amen? May mga mananampalataya na nagsusuko ng buhay sa mga camp meetings, sa mga conferences, sa mga anniversary, whatever, gathering ng mga churches. Nakikita natin yung kamay ng Panginoon at maraming nakakakilala sa ating Panginoon, maraming nasa-save. Ang salita ng Panginoon ay na-spread. Hanggang dito po sa Thailand, na-spread po. But you know what? Revival dies when the knowledge of God is lost. Ang sabi sa Hosea chapter 4 verse number 6, my people are destroyed for lack of knowledge. At nakakatakot po mga minamahal kung hindi po natin po ipapakilala sa next generation na merong Diyos na totoo, na itong Diyos na to ay nagkatawang tao at ito po ay nabuhay at siya po ay napako as a sacrifice at yung kanyang sacrifice ito po ay once and for all, hindi lamang siya namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po'y inilibing at nabuhay na maguli. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Makikita natin yung kapangyarihan ng Ebanghelyo at ito po ay patuloy at naipapalaganap sa bawat dako. Pero mga kapatid, papaano na kung hindi natin maituturo ito sa next generation? Ang sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. This was not ignorance caused by lack of opportunity. It was ignorance caused by neglect. Hindi po yung hindi nagkaroon ng oportunidad na hindi nila malaman, kundi ito po ay bunga ng neglect, kapabayaan. Maraming mga Kristiyano ngayon sa ating panahon ngayon na parang
nabubuhay sa comfort zone nila. Wala na silang ginagawa pagdating po sa pag-share ng Word of God, sa pangangaral. Wala na pong involvement sa soul winning. Wala na pong involvement sa mga pagbabahagi through Bible study. Wala na pong street preaching. Wala na pong mga, alam nyo kung saan magaling ang mga churches? Mga activity, basketball, retreat. At darating po yung panahon ng sinasabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. At hindi po ito bunga ng ignorance caused by lack of opportunity. It was ignorance caused by neglect. They had history. They had testimonies. But they lost knowledge of the Lord Himself. Alam nila yung doon sa Judges chapter 2. Alam nila yung kasaysayan ng panahon ni Moses. Kumalat po yan nung panahon na yun. Alam nila yung paghati ng dagat, alam nila yung 10 salot sa Egypt. But they lost knowledge of the Lord Himself. Why? Mga kapatid, anong dahilan? Revival dies when God becomes a story instead of a person. Instead of a person. Hindi lamang mga minamahal na parang head knowledge na lamang po yung nangyayari sa mga kabataan ngayon. Kailangan personally makilala nila si Kristo. Kailangan ma-experience talaga nila yung isang tao na na-save sa pamagitan ng kanyang biyaya. Mga minamahal, dahil nakakatakot po kapag ka po purely knowledge na lang po. Okay? Revival dies when God becomes a story. Okay? Ang sarap umattend ng Bible story ng mga Sunday school, pero kapag hindi po talaga sila nagkaroon ng talagang personal encounter sa ating Panginoon, nakakatakot po mga minamahal. Hindi po dahil marami silang alam. Basahin ko po sa inyo. Okay, 2 Timothy chapter 3 po. 2 Timothy chapter 3 and verse number 7. 2 Timothy 3:7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kailangan hindi lamang learning knowledge, kundi magkaroon talaga sila ng knowledge of the truth. Talagang kailangan ma-encounter talaga nila yung katotohanan, yung gospel. Sapagkat doon sa gospel na yun, nandoon yung kapangyarihan ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 1, verse number 5. 1 Thessalonians chapter 1, verse number 5. Sabi sa 1 Thessalonians 1:5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Kailangan sila'y ma-expose sa ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat yung ebanghelyo ni Kristo, ito po ay may kapangyarihan. Ang Holy Spirit ay gumagawa. And in much assurance, may katiyakan ng kaligtasan. Bakit po ngayon sa ating panahon ngayon? Kahit po mga ilang mga churches na ngayon, hindi na naniniwala sa eternal security. Nawawala ang kaligtasan. Walang katiyakan ng kanilang kaligtasan. You know why? Kasi po, nagiging parang kasaysayan na lang ang laman ng Bible sa kanila. Nagiging kasaysayan na lang yung mga aral ng Biblia, yung Diyos instead of a person. Mga minamahal. 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. 1 Thessalonians 2:13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh in you that believe. Kailangan talagang ipakita natin sa kanila, ipaalala natin sa kanila, ipaliwanag natin sa kanila na they need to have a personal
encountered with the Lord Jesus Christ sa pamagitan ng kanilang pananampalataya na itong Kristo na to hindi po isang kasaysayan, kundi ito po'y totoong persona, totoong namatay, totoong inilibing, at totoong nabuhay na maguli at nag-o-offer ng kaligtasan. Revival dies when the knowledge of God is lost. Number 2, revival dies when God's work are no longer declared. Revival dies when God's work are no longer declared. Sabi sa Psalm chapter 145, verse number 4, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Pansinin po nyo, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. Yan po talaga dapat ang nagaganap. Yung generation natin ay ating pong patuloy na sasariwain yung ginawa ng Panginoon sa atin at i-declare natin yung kabutihan ng Panginoon doon sa susunod na generation, mga minamahal. Notice the responsibility. One generation must declare. The next generation must hear. Revival lives through remembrance. True remembrance. Kaya nga po, wag po tayo mga magulang, wag po tayong magsawa na patuloy ipakilala natin ang Diyos, wag po tayong magsawa na patuloy na ipaalala natin sa kanila yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, na marami tayong mga pangyayari sa ating buhay na ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay napaka makapangyarihan, ang Diyos ay tumutugon ng panalangin, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa bawat buhay ng tao. Revival lives through remembrance. When testimonies are silenced, when altar stories are forgotten, revival slowly fades into history. Kapag ka po hindi po natin dinideclare. Kaya nga, ang ganda po, diyan po sa church po namin, from time to time, tuwing Sunday afternoon, nagkakaroon ng testimony, ano yung mga blessings, ano yung ginawa ng Panginoon doon sa week na yon, ano yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, sa prayer meeting, yung mga kasagutan ng Panginoon, may mga testimony after testimony, at naroon yung mga maliliit na ito po yung susunod na generation, palagi po nilang narinig yung testimony na kabutihan ng Panginoon sa bawat buhay natin, sapagkat revival lives through remembrance. And revival dies when God's work are no longer declared. Point number 4. Revival dies when memory is not protected. Revival dies when memory is not protected. Mga minamahal, napakahalaga po yung bagay po na to, mga minamahal. Ano po? Nasabi sa Deuteronomy chapter 4 verse number 9, Take heed lest thou forget the things which thine eyes have seen. Hindi lamang ang problema yung alaala ng next generation, baka tayo po eh. Minsan po, alam po ninyo, by nature, ang tao makakalimutin. Totoo po yan. Sa tagal ng ministry po ng inyong lingkod, past 37 years sa ministry, maraming mga tao akong na-observe, maging sa loob ng mga local churches, maging sa church, sa ministry, kung saan ay inilagay ako ng Panginoon. May mga Kristiyanong yung ginawa mong kabutihan sa kanila, paglipas ng ilang panahon, nakakalimutan. Meron kang ginawang, kahit sa mga tao, makamag-anak natin, may ginawa kang siyam na kabutihan, isang pagkakamali lang, nakalimutan na nila yung siyam.
lalo na po sa gawa ng Panginoon, lalo na po sa mga blessings. And sometimes, pagka nandun na ang mga Kristiyano sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema, nakakalimutan nila yung mga panahon ng kabutihan ng Diyos, yung mga pagpapala ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, take heed, lest thou forget the things which thine eyes have seen, but teach them thy sons and thy sons. Revival dies when memory is not protected. Hindi lamang sila ang may problema. Minsan tayo po nakakalimutan natin yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin po ito patuloy na, alam nyo, isa po sa ginagawa ko po sa aking mga anak, kahit na minsan sabi nila paulit-ulit na si Papa, patuloy kong nire-reminisce yung mga panahong kami ay nasa Nueva Ecija. Patuloy ko pong ipinapaalala sa kanila kung ano yung ginawa ng Panginoon sa panahon ng wala kaming support, may panahon na kami po ay walang makain, pero kahit na kinikwento ko yung pinapakita ko sa kanila yung grace ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, at patuloy hindi po ako magsasawa. Ang sabi ng Panginoon, take heed. Alam ko, yung mga adults po rito ngayon, kayo pong mga adults, kayo pong mga pastors, mayroon po kayong mga kwento na ang ginawa ng Diyos in the past sa inyong ministry, sa inyong buhay, at minsan nagtataka tayo, bakit tayo nakalampas doon, at yung mga bagay na yun, ando doon ng Diyos, at kumilos ang Diyos, at dapat yung mga bagay na ginawa ng Diyos na yun, huwag natin kalimutan. But teach them thy sons, hindi lamang thy sons, and thy sons' sons. Revival dies when memory is not protected. God knew the danger of spiritual amnesia. Alam niyo yung word na remember, ang dami pong mga talata po sa Bible. Kapag meron po kayong dyan sa inyong cellphone na naka-download po na apps po ng Bible, i-type po ninyo, remember. Naku po, ang dami po. Dahil alam ng Diyos, ang tao makakalimutin. That's why kailangang protektahan natin yung mga gawa ng Diyos, itong katotohanan ng salita ng Diyos, at ituro natin sa ating mga anak at sa kanilang magiging mga anak. Forgetting is never accidental. It is always the result of neglect. Hindi po ito parang hindi sinasadyang pangyayari yung nakalimutan. No. Ito po ay resulta ng ating kapabayaan, ng ating dahil minsan nagiging busy na po tayo sa trabaho, sa lahat ng mga gawain sa mundong ito. At nakakalimutan natin na meron pong generation na dapat pong maprotektahan yung memory na yon, yung alaala patungkol sa gawa ng Diyos. What is not remembered will not be repeated. Totoo po yan. Totoo po yan. What is not taught will not be treasured. Kapag ka po wala po tayong pinaalala sa kanila, hindi ito magre-remedy sa kanilang mind. Kapag wala po tayong tinuro, wala silang ititresyo sa kanilang buhay. Let's go to point number 5. Revival dies when experience replaces instruction. Revival dies when experience replaces instruction. The previous generation had encounters, but encounters without explanation confused the next generation. Totoo po yan. Kailangan ma-explain po natin sa kanila itong mga bagay na to. Amen? Sabi nga dito, punta po tayo sa Corinthians chapter 10. Ano pong sabi po ni Apostol Pablo sa Corinthians chapter 10? Ibinabanggit po dito si Apostol Pablo sa Corinthians chapter 10. Okay? Sandali yan po Okay, tingnan ko po sa 1 Corinthians 10 po. Yes, 1 Corinthians 10 po pala. 1 Corinthians chapter 10. Okay? Now, I'm reading verse 6 po. 1 Corinthians 10:6 po. Now, these things were our examples to the intent we should last after evil things, and they also lasted. So, may mga bagay na naganap, sabi ni Pablo, doon sa panahon ng mga Israelita, para tayo po ay
nakita natin yung pinapaliwanag niya yung mga bagay na yun para hindi mangyari po sa atin. Verse 11, now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse number 4. Another verse. Romans 15, verse 4. Sabi po sa Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Yung experience yung naranasan ng mga unang generation, kailangan ito po ay hindi lamang ikwento, kundi dapat ipaliwanag nila kung ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoon para hindi ma-confuse yung next generation. Children need more than emotional moments. They need biblical meaning. Amen. If revival is not explained, the next generation will admire it but never experience it. Maaring hahanga sila. Maaring hahanga. Alam niyo mga kapatid, pagka nagbasa ka ng mga kaganapan ng revival noong 1600, 1700, para bang wow, ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Pero bakit hindi natin na-experience na ngayon yung mga pangyayari na yon, mga kapatid? Okay? Let's go to point number 6. Revival dies when leaders win battles, ito pong problema, but lose disciples. Maaring tayo po ay nagtatagumpay ngayon. Ang daming mga nabubuksan ng gawain, lumalago yung mga churches natin. Maraming mga na-accomplish tayo na mga projects, mga ginagawa natin sa ating church. Revival dies when leaders win battles, but lose disciples. Joshua won war. Si Joshua, sa book of Joshua, pambira. Nakakatuwa Conquer, talagang yung pag-conquer nila doon sa land of Canaan talagang palaging panalo sa battle po sila. But Judges reveals a painful truth. Pagkatapos po ng book of Joshua, Judges, makita natin, ano nangyari? A victorious generation can still fail the future. Oo, maaring tayo po sa ating panahon ngayon, mga believers, ay nagtatagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano. Nagtatagumpay tayo sa mga tukso, sa mga na-overcome natin yung mga problema, mga trials and testing in life. Pero pwede tayo mag-fail sa next generation. A victorious generation can still fail the future. Winning battles is not the same as raising disciples. Kaya po, ito po yung ginagawa po ng inyong lingkod. Bakit po turo ako ng turo? Meron po kaming discipleship training program. Ito po yung 1-year program po. Okay? Meron po tayong Bible Institute. Meron po tayong mga iba pang mga ginagawa. Why? Bakit? Dahil hindi lamang kailangan magtagumpay tayo, kundi kailangan mag-raise tayo, turuan natin, i-disciple natin yung next generation. Revival survives not through events, but through discipleship. Ang dami nating mga activity. Kung ano-anong mga activity, pero ang tanong nauupuan ba natin sila? Talagang ituturo tabala natin sa kanila yung bawat mga fundamental truths of the Bible. Revival survives not through events, but through discipleship. Amen. Let's go to point number 7. Ito po yung God's design po. Balikan po natin yung papaanong namamatay yung revival. Isa-isayin po natin. Muli, recap natin to. Okay? Number 2, revival dies. Ito po, revival dies when the knowledge of God is lost. Point number 3, revival dies when God's work are no longer declared.
Revival dies when memory is not protected. Revival dies when experience replaces instruction. Revival dies when leaders win battles but lose discipleship or disciples. Now, ito yung design ng Diyos. God's design, revival that continues through generations. Iyan po yung ginawa ng Diyos po sa atin na revival, yung ginagawa ng Diyos po sa atin na yung kaganapan sa ating panahon ngayon mga churches. Gusto ng Panginoon magpatuloy yan sa mga susunod na generation. Yun po yung design yung Diyos. Hindi dapat mag-stop sa atin. Ang sabi po sa Psalms 102 verse 18, maganda, basahin po natin ng buo po itong Psalms 102. Buksan po natin sa Psalms 102 po ang ating mga Bible. Sabi po sa Psalms chapter 102. Verse 18. Psalms 102 verse 18. This shall be written for the generation to come, and the people which shall be created shall praise the Lord. Sabi yan, this shall be written for the generation to come. Hindi dapat hihinto po yung revival sa atin. Dapat ito ay magpuplo. Dapat paagusin natin katulad ng isang river. Okay, padaluyin natin yung revival na yan sa kanila. God never intended revival, listen to this, God never intended revival to be a moment. Hindi po. He intended it to be a movement across generations. Hindi lamang sa yung nangyari na yon nung araw na yon. I've seen revival sa marami akong mga napuntahan ng mga camp, mga conferences, and I've seen revival. Pero yung revival po na yun parang is just for a moment. I could remember po doon sa isang place po na atinan ko po, no. Hindi pa nagpi-preach yung pastor, meron lang nag-testimony, kumanta siya. And then pagkatapos merong kumanta ulit, may nag-testimony, may kumanta. Hindi namin namalayan mga kapatid, late at night na. And we cried to the Lord, talagang lahat kami ay lumuhod at lumapit sa Panginoon. Pero hindi po yun lang ang intention ng Diyos. God never intended revival to be a moment. He intended it to be a movement across generations. When teaching, testimony, and truth are preserved, revival does not die. Kapag ka po yung mga turo po ng salita ng Diyos, yung testimony ng buhay na ginawa ng Panginoon sa atin, at yung mga katotohanan ng mga doktrina ay ipipreserve natin, revival does not die. Let's go to the conclusion po. Ano mga kapatid, church? Revival does not end with a funeral. It ends with forgetfulness. Hindi po namamatay ang revival dahil po namatay po tayo. Hindi po mag-e-end ang revival dahil tayo po ay namatay na. It ends with forgetfulness. Judges chapter 2 verse 10 stands as a warning to every church and every family. We cannot afford to celebrate past revivals while neglecting present generations. Ulitin ko po. We cannot afford to celebrate past revivals. Ang ganda eh. Alam niyo, kapag nagbabasa po ako ng mga revivals na naganap po doon sa part ng Europe at kung paano yung mga pilgrimage na punta sa US at nag-spread po yung Word of God all throughout sa Amerika at nakapunta na sa iba't ibang lugar, sa India at sa iba't ibang Africa, sa China, makikita po ninyo yung mga testimony ng mga yan. And it's good to reminisce those past revivals while neglecting present generations. Yan po yung problema, mga kapatid. If revival is to live
It must be taught, modeled, and transferred. Yung mga nagaganap sa ating mga local churches na ginagawa ng Panginoon Sunday sa ating buhay, ituro natin, i-model natin, at i-transfer natin sa kanila. Because this is the generation that we cannot afford to lose, mga kapatid. Today is a call to parents, leaders, churches, not to chase revival, but to preserve it. Let us commit today that revival will not end with us. Mga kapatid, huwag nating hayaan na mamamatay itong mga revivals na to na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Huwag sanang mag-end sa atin. Ituro natin, ipakita natin sa kanila, i-transfer natin sa kanila yung kabutihan, yung biyaya ng Diyos, yung ginawa ng apoy sa ating puso, kung paano, bakit po tayo masigasig ngayon na naglilingkod, bakit masigasig po tayo sa salita ng Diyos. Hindi lamang dapat hanggang dito lang magtatapos yan. Ipasa natin, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Timothy, Timothy po, sige po, i-end ko po dito sa sinabi ni Pablo. Okay? Sabi po itinan ko po muna po O, 2 Timothy chapter 2 po yan. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 and verse number 2 po. Ito pong paraan para hindi mamatay ang revival sa susunod generation. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. 4 na generation to. Si Paul, si Timothy, mga faithful men, to teach others also. Hindi dapat hihinto sa isang generation yung katotohanan, yung mga salita ng katotohanan ng salita ng Diyos, kundi ito po ay dapat maipasa from generation to generation. Let us commit today that revival will not end with us. Sana po, pinagpala po tayo dito po sa chapter 3, when revival dies in one generation. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming pong salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po na patuloy po kumikilos kayo sa amin. Pero sana po, yung pagkilos ninyo sa aming buhay, hindi lamang mag-end po sa aming panahon, kundi magpatuloy ito sa mga susunod generation. I-bless niyo po itong ministry ito. I-bless niyo po itong lesson ito, why we cannot afford to lose this generation. I-bless niyo po yung bawat isa po ngayong oras na to, at magpatuloy yung revival na yan, yung init, yung fire sa aming puso. At hindi lamang magtatapos ito sa amin, kundi ipapasa po namin ito sa next generation. Purihin ka, dakilang Diyos. Maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.